AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. nagpayag, naghahanda na po sila, nag-iensayo na sila para daw tumagal ng 20 hanggang 30 araw yung kanilang pakikipagdigma, yung kanya daw pong puwersa. Malinaw po yan sa naging pahayag niya. Dahil daw po, umaasa siya na on or before the 30th day, Magandang araw po sa inyo mga banateras. Ako po si Banat Girl. Ito po mga banateras, panoorin natin ito at sabay-sabay po tayong mag-react sa comment section. Alright, panoorin na po natin ito mga banateras. Mag-comment po kayo sa comment section at huwag po ninyong kalimutan mag-subscribe, i-like at i-share ang ating video. I am not Filipino for nothing. Mahalin po natin ang Pilipinas. Ito na po. Ako po, magandang araw sa inyong lahat. Mainit na naman po ang mga salita. Maanghang ang mga salita na binitawan ni Auntie Claire, ang ating paboritong presidential spokesperson, dahil sa kanya patuloy ang paglubog ni Marcos Jr. At ngayon naman, binuhay muli ni Auntie Claire ang issue sa hair follicle test ni Marcos Jr. dahil nang nagsalita ang isang aktor at dating Vice Mayor ng Paranaque na si Anjo Iliana na bakit parang panay ang ngiwi ni Marcos Jr., baka kinakailangan na siya mag-hair follicle test. As usual, si Auntie Claire in her feisty declaration said, "Sino ka para pansinin ni Presidente? Sino ka para humingi ng hair follicle test?" Well, Auntie Claire, sagutin mo ito. Sino nga ba ang pwedeng humingi ng hair follicle test para mawala na ang perception ng marami na bangag ang presidente? Ang sinabi naman talaga ni Anjo Iliana, nakikita natin, panay daw ang ngiwi ni Marcos Jr. Kaya nga kami dito, di ba, meron kaming vangag, ngiwi, di ba? Dahil alam naman natin, yung mga ngiwi na ganyan ay talagang mga... And yet, si Anjo Iliana, na isang Pilipino, isang mamamayan, na ang alam ko sa batas, at pareho naman tayong abogado, Auntie Claire, sa batas may karapatan na magkaroon o makalap ng impormasyon na nakakaapekto sa kanyang pang-araw-araw na buhay, ay may karapatan na humingi ng hair follicle test sa ating presidente. Pero ang sabi mo, sino ka? Bakit, Auntie Claire? Wala na bang karapatan ng mga mamamayan? Wala na ba talagang importansya sa Marcos administration ang kahilingan ng ordinaryong mamamayan? At kung walang karapatan si Anjo Iliana at ang ordinaryong mamamayan na malaman ang katotohanan sa estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente dahil ang pagiging bangag ay isang serious health problem, sinong pwedeng humingi niyan? Meron bang pwedeng humingi niyan? O talagang sinasabi mo na lahat ng issue tungkol sa kalusugan ng presidente ay off the record? Sa tingin ko, mali ka dyan. Kasi nga, alam natin ang epekto ng cocaine use o yung tinatawag nating pulboronic. Unang-una, nagkakaroon ng hallucination. O di ba, bukod pa doon sa bangag ni Marcos Jr., panay na ang pakikipag-usap niya sa yumao niyang ama na diktador na si Marcos Sr. O di ba? O hindi lang yan. Abay, nagagalit ngayon ng presidente. Ang sabi ng presidente, pati ang bagyo hindi sumusunod sa schedule. Sos Mariosep, kasalanan ng bagyo, yung mga namamatay, yung 66 na namatay sa Cebu dahil sa napakatinding bagyo na nagdulot ng sangkatutak na baha sa Cebu. Ang may kasalanan niyan, yung bagyo, hindi daw na dumating as scheduled. O kapag naman, ngiwi, nakikipag-usap sa patay at sinisisi ang bagyo dahil hindi dumadating sa schedule, hindi ba yan ay mga palatandaan na wala sa tamang pag-iisip ang ating presidente? At hindi ba yung estado ng pag-iisip ng presidente at kanyang kalusuga kung siya ay drug addict ay nakakaapekto sa desisyon na gagawin niya bilang pinakamakapangyarihang opisyalis ng bayan?
O, tignan mo tuloy. O, anong kasagutan dito sa flood control scam? Wala pa hanggang ngayong nakakasuhan. And yet, ang tagal-tagal na nakalipas na nasiwalat yan. At ang pinagtutulungan pa ngayon na mga kaalyado ng presidente ay yung whistleblower na si Master Sergeant Gutesa na sinungaling daw palibasa ang kanyang affidavit ay hindi daw naturyado ng abogado. And yet, ang testimonya niya ay sinumpaan din niya dyan sa Senado. Diba? So, sino nga ang may karapatan para humingi ng hair follicle test nang tayo po ay magkalinawan na? Ang tagal-tagal na namin hinihingi yan. July pa nang napakita sa Los Angeles ni Maharlika yung pulboronic video na nakita ko na sa aking dalawang mata ang report na hindi siya AI. And yet, palagi yung sinasabi na walang katuturan yung paratang na si Marcos Jr. ay pulboronic. Lilinawin ko po ha, yung pulboronic video na yan na authenticated sa Amerika ay isa lang ebidensya na nagpapakita na posibleng ngang pulboronic ang presidente. Bukod pa yan doon sa mga statement ng mga confidential sources na Agent Morales na nagsasabi na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. At bukod pa yan sa mga ebidensya na ipinakita ng PIDEA kay Tatay Digong nung siya ay mayor sa Davao na gumagamit ka ng pulburon si Marcos Jr. nung panahon na hindi pa siya presidente sa syudad. Nandyan din yung sinabi, pinaka-importante sa lahat. Ang sinabi ni, sino ba itong nagsabi nito? Si Cathy Binag, na talagang gumagamit ng pulburon ang mag-asawang Marcos Jr. dahil ang kanyang dating boyfriend na malapit kay Marcos Jr. ay gumagamit din kasama ni Marcos Jr. Meron na tayong mga testimonial evidence, meron tayong physical evidence, and yet ayaw pa sinungalingan ng presidente. Again, the issue is, magkalinawan tayo. Kung sinasabi mo ang ordinaryong mamamayan ay walang karapatan na humingi ng katotohanan sa estado ng kalusugan at pag-iisip ng presidente, sino ang may ganyang karapatan? Sinasabi mo ba na walang kahit sinong po pwedeng humingi ng ganyang impormasyon? Dahil paulit-ulit ka na, sino kayo? Bakit siya magpapa-hair follicle test? Walang dahilan. And yet, gusto niyang pasinungalingan. Eh di ba nga, ang pinakamagaling na pamamaraan at ang scientificong pamamaraan para pasinungalingan yung walang kamatayan na paratang na bangag ang presidente ay sa pamamagitan naman ng hair follicle test. Tama na yung mga patutsada mo, yung pagbabaliwala sa karapatan ng mga mamamayan. Ikaw, swelduhan ka rin ng bayan. Ikaw ay public servant. Dapat pinagsisilbahan mo ang mga mamamayan, hindi kinukutya kapag sila ay nagtatanong sa mga bagay-bagay na nakakaapekto sa kanilang pang-araw-araw na buhay. Di ba, abogado ka rin? Alam mo naman na bagong karapatan niyang right to information on matters affecting public interest, no? Eh bakit ayaw mong ibigay yan? Eh di ba katungkulan mo yan? Ikaw nga ang spokesperson. Kung ayaw pumayag ni Marcos Jr., ikaw ay abogado, ikaw ay talagang tagapagsalita niya, ikaw na mag-advise na may karapatan ng mamamayan na humingi ng ganyang hair follicle test. Lalong-lalo na nakikita natin ang resulta ng pagiging presidente ni Marcos Jr. Number 1, pinakamababang balor ng piso. Okay? Number 2, pinakamasamang performance ng stock market, mas malala pa kung ikukumpara sa panahon ng COVID. Mantakin mo, Auntie Claire, paano mo mai-explain ngayon na yung stock market mas malala pa ngayon kaysa sa panahon ng COVID? COVID na saradong lahat. And yet, ang stock market hindi naman bumagsak sa ganitong level na under 6,000 na. At ang piso hindi rin bumagsak sa ganitong level na halos 60 na. O ano pa? Eto nga, sunod-sunod na mga baha. Wala namang nakikitang benepisyo yung pinagyabang na 5,500 flood-controlled projects na natapos di umano ni Marcos Jr. At ang katunayan na sa flood control alone, halos 1 trilyones nang nagasto sa unang 3 taon pa lang ng kanyang pagiging presidente. At ngayong galit na ang taong bayan, abay, wala pa rin pinasasagot, wala pa rin pinananagot, wala pa rin hinahabol, wala pa rin kinakasuhan
At ang alam natin, meron ng testimonya na sangkot sa pandarambong ng pondo ng flood control ay ang presidential first cousin at dating speaker, Tambaluslos at ang Zaldico. Tignan mo ngayon ang ginagawa ng ICI mo. Ang Davao City, wala naman sa top 20 na nakuhang pondo sa flood control. And yet, Davao City ngayon ang pinupuntirya. Bakit hindi puntiryahin ng Bulacan at Cebu na number 1 and number 2 sa mga pondong nakalap dito sa mga maanumalyang flood control projects? Ay nako, Auntie Claire, kung sasabihin mo na walang karapatan ang gaya ni Anjo Iliana na tanungin kung totoo ba na bangag ang presidente mo, sino may karapatan? At para bagang wala ng karapatan ng kahit sino na masiguro na ang ating presidente ay merong sapat na kakayahang mamuno. Ano pa ba gusto mong mangyari? Tuluyan ang bumagsak ng ekonomiya ng Pilipinas. Successful na kayo. Kasi yan na nga ang pinakamatindi, pinakabagsak na level ng stock market at pinakabagsak na balor ng ating piso. Susunod na dyan, ang wala na namang tigil na pagtaas sa presyo ng bilihin dahil habang bumababa ang balor ng piso, siyempre tataas ang presyo ng lahat ng bilihin, lalong-lalo na yung mga bagay-bagay na inaangkat natin at halos lahat naman inaangkat natin. Pangunahin na ang gasolina at langis. Di ba? So hindi ba panahon na magkalinawan tayo kung talagang kaya pa ni Presidente Marcos Jr. ang kanyang gawain? Dahil kung hindi, yan naman ang dahilan kung bakit pinili niya mismo si Inday Sara Duterte bilang maging vice-presidente niya para kapag hindi na niya kayang mamuno, ibibigay niya kay Vice Presidente Sara Duterte. Alam ko na tahimik si VP Sara. Alam ko hindi niya sinasabing mag-resign ka Marcos Jr. Bakit? Kasi napakatindi ng delikadesa ng babae. Alam niyang siyang makikinabang kaya hindi niya hinihingi ang pagre-resign ni Marcos Jr. Pero ang katunayan niyan, hindi ibig sabihin na hindi hinihingi, walang dahilan para siya magpahinga na. Mamimiss ka namin, Auntie Claire, kung magpapahinga na si Marcos Jr. kasi inaaliw mo naman kami at ikaw talaga ang dahilan, pangunahing dahilan kung bakit lalong nabubuwisit ang mga Pilipino sa iyong amo na si Marcos Jr. That we will miss. Pero lahat naman tayo Pilipino. Ano pa bang gusto niyo mangyari bago kayo bumitiw sa pwesto? O, kung talaga namang walang dahilan para matakot kayo sa resulta ng hair follicle test, bakit hindi pa gawin? Uulitin ko, pasabi ka ng sabi na wala kayong mga karapatan, wala kayong mga K para humingi ng hair follicle test galing kay Presidente. Sino may ganyang karapatan? Ano ba? Pamilya niya? Pamilya niya, alam na nilang kasagutan yan eh. Sabi nga ni Cathy Binag, it's a conjugal event, yung paggagamit ng pulboronic sa kanilang tahanan. Di ba? Nako, alam mo, kapag hindi kayo nagkusa, naunahin ang interes ng bayan at bumitiw na sa pwesto, magkakatotoo talaga yung sinabi ni Tatay Digong nung inera ng 2024 nung linunsad ang hakbang na maisog. Susunod talaga ang Marcos Jr. sa hakbang ng kanyang ama na sinuka ng bayan at itong buwan ng Nobyembre, magkakaalaman na kung susuka talaga ng taong bayan muli ang Marcos Jr. At kayo namang mga miyembro ng Marcos Jr., pwede ba tumigil na kayo? Huwag na kayong umasa na ilan sa inyo ay masasalba. Talagang ang galit ng taong bayan sa buong angkan ng Marcos. Tanggapin nyo na yan. Manahimik na kayo. Sandamukal nang ninakaw nyo sa taong bayan. Hindi pa ba kayo makontento? Ay, nako, Auntie Claire. Hindi ko maintindihan talaga kasi dahil bilang isang abogado, alam naman natin nasa isang demokrasya, na gaya ng Pilipinas, taong bayan ang soberenya. Pero yung babaliwalain mo yung karapatan nila, malaman kung talagang nasa tamang pag-iisip pag gumawa ng desisyon ng presidente para malutas ang problema ng bayan. Although alam natin, wala na talaga siyang kakayahan. Dahil walang sinabi palagi kung hindi, anong gagawin natin? Mukhang nagkamali si Tatay Digong. Hindi lang weak president talaga itong si Marcos Jr. Kung hindi,
clueless president, mas tama nga itong si VP Sara nang sinabi niya na clueless talaga si Marcos Jr. kung paano maging presidente. Sana naman magkaroon ka ng tamang pagkaintindi kung ano ang papel ng gobyerno, kung anong obligasyon nila sa taong bayan. Kasi nung nanilbihan ako sa Malacanang, kay Tatay Digo, ang sabi niya, yung taong bayan ng boss. Kaya nga meron siyang Presidential Action Center, pwede ka magreklamo. Tapos kapag merong whiff of corruption, sinisisante na kaagad. O ilan ang nasisante sa gabinete ni Tatay Digong dahil sa whiff of corruption na hindi pa napapatunayan. Dito, meron na ba nasisante? Wale! And yet, talamak talaga. 97% na ng ating mga mamamayan kumbinsido na talagang talamak na ang korupsyon. Tapos, ang yabang-yabang mong sasabihin, wala kayong karapatan, sino ka para humingi ng hair follicle test para sa presidente? Well, sino ka, Claire, para manilbihan sa gobyerno kung baliwala sa'yo ang mga tanong at hiling ng taong bayan sang-ayon sa kanilang karapatan? Ikaw ang sino ka? What business do you have to be in government kung hindi mo naman talaga masasagot yung mga impormasyon na merong karapatan ng taong bayan na malaman, lalong-lalo na ang issue kung kaya pa bang mamuno ng iyong presidente. Tama na po ang galit natin kay Ante Claire. Talagang maha-high blood pressure tayo dyan sa taong yan. Pero kayo naman, hanggang kailan kayo magtitiis? Heto na po, nagsasalita na ang lahat ng simbahan, ang Iglesia ni Cristo, ang JIL, ang KOJC at pati ang simbahang Katolika. Tama na, sobra na ang korupsyon. At hindi nyo po mahihiwalay ang issue ng korupsyon doon sa pananatili sa pwesto ni Marcos Jr. dahil siya po ang dahilan kung bakit nabuhay muli ang kultura ng lantarang korupsyon. Dahil ang pangalan nila, nako po, synonymous, kapareho na po yan kapag sinabi korupsyon sa gobyerno. Ang iniisip, yung pinakakorap na pamilya sa buong mundo sa Guinness Book of World Records. Hanggang kailan tayo magtiis? Ayan, 66 na naman ang namatay. As of now, ha? Dadami pa po yan, ang bilang na yan na namatay sa Cebu. Mga taong namatay na hindi dapat naman namatay dahil 26 billion ang ginugol, ang nawalakot ng mga opisyalis ng gobyerno para sa flood control projects. Napakapasensyoso, napakatindi naman ang pasensya natin, mga kababayan, kung hindi pa tayo magagalit at hindi pa natin sisisantehin itong administrasyon nito. Yung mga simbahan nananawagan na ng protesta kasi po ang issue na morality. Anong tama, anong mali. At mali na po nangyayari na talagang lantaran ng korupsyon, pati yung mga pondo na nakalaan para masalba mga buhay ng ating mga mamamayan. At sino bang dapat masalba? Hindi ba yung mga mahihirap na nakatira sa mga lugar na malapit sa karagatan? Yun pa ang mga pondo na nilapa at pinagkakwartahan ng malaki sa punto na napakadami ng sinasabi ngayon ng DPWH na mga ghost projects na flood control projects. And yet, nandyan yung pagmamalaki ni Marcos Jr. na 5,500 daw na flood control projects ang natapos sa kanyang administrasyon. Hindi na po tayo dapat magpasensya. Panahon na po para magalit. Pwede naman tayong magalit at gumamit ng mga mapapayapang mga pamamaraan para masisanti na ang gobyerno na walang silbi sa taong bayan. Diba sabi nga nila, ang gobyerno para for the people, by the people. Pero ito po, hindi na ito for the people. For the corrupt ang nangyayari po itong gobyerno ni Marcos Jr. Kaya itigil nyo niya yung pasensya nyo, maggalit na kayo, sumapi na kayo sa mga pagtitipon, ipaalam na tama na sobra na, hindi na natin tatanggapin ang ganitong patakaran sa gobyerno. At ayaw na natin kay Ante Claire na nagsasabi, walang pakialam ang ordinaryong mamamayan kung na malaman ang tunay na estado ng pag-iisip at ng kalusugan ng presidente na hindi nakapagbibigay ng solusyon sa ating mga problema. Agree ba kayo or disagree? Naku, ako po'y padamdali ang titigil na. High blood pressure na naman ako. Pero talagang nakakagalit po.
malaman mo, 66 na naman ang namatay. Nakikita mo yung mga larawan ng pagdurusa ng taong bayan dahil nga sa tubig baha. And yet, alam mo, 26 billion ang linustay sa Cebu alone. 1 trillion sa 3 taon ng presidente ng administrasyon ni Marcos Jr. para sa flood control projects. And yet, lumulutang tayo sa baha. Alam nyo, itong aberya, dulot ng bagyo, na nagdulot nga nitong pagbaha, ito na po yung pamamaraan ng ating Panginoon na gisingin na tayo. Itigil na ang pananahimik at panindigan ng karapatan na sisantihin ang mga walang silbing tao sa gobyerno, Marcos Jr. and Cleante Claire included. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik, ha? Hanggang sa muli po, ito po si Spokes ng Bayan, Harry Roque, nagsasabi, mahal ko po ang Pilipinas dahil ito lang po aking lupang sinilangan, yan lang po ang aking lupang mamahalin. Pagpalain po tayo ng Panginoon. Goodbye. Doon sa katatapos na APEC meeting, nag-usap yung dalawang supposedly ay magkabangga. Si Donald Trump ang pinuno, ang Pangulo ng Estados Unidos, at si Xi Jinping ng China. At meron silang pagkakasundo doon na mas mainam na mag-usap sila at i-diffuse at de-escalate kung anumang tensyon. Ang namumuo, ang masaklap gamit ang Pilipinas, gamit ang Pilipino. Eto na nga, si AFP Chief of Staff Romeo Browner Jr. nagpahayag, naghahanda na po sila, nag-iensayo na sila para daw tumagal ng 20 hanggang 30 araw yung kanilang pakikipagdigma, yung kanya daw pong puwersa. Malinaw po yan sa naging pahayag niya. Dahil daw po, umaasa siya na on or before the 30th day, sasaklolo na ang puwersang Amerikano gamit na yung Mutual Defense Treaty of 1951. Ganyan katindi mag-strategize at magplano yung ating pinuno ng sandatahang lakas. Kaninong interes ang sinusulong mo? Bakit tayo papasok o susuong sa isang shooting war o digmaan laban kanino? Again, as I have said early in our live, laban sa China, kaninong interes ang iyong isinusulong? Bakit ang tapang-tapang mo, 30 days maximum lang pala ang itatagal ng puwersa natin? Yun kung tumagal tayo ng 30 days. At ang planning ho na ginagawa nito, dahil siya ay confident, kampante siya, na on or before the 30th day, nariyan na yung rest back. Nandyan na yung aliado, yung Estados Unidos. Nandyan na yung saklolo. Kaya po tayo nag-uusap ng ganito upang ilagay natin sa tamang konteksto at ulitin ko, magabayan kayo. Sapagkat hindi po ito gera ng sandatahang lakas ng Pilipinas lamang. Hindi po ito gera ng puwersa ni General Romeo Browner Jr. lamang. Kaladkad po tayong lahat dito. Pati po mga anak natin may tama dito. Ang ekonomiya natin lalagpak dito, higit na lalagpak. Alam mo ninyo, yung 30 days maximum, ang ibig sabihin lang po niya, they will try to hold the line.